Alright, welcome to our day 2 in Chongqing. And today we're going to several landmarks na famous ang Chongqing. Kahapon napuntahan namin yung area na kung saan inaabangan nilang bumukas yung lights ng facade. Puntahan nyo yung vlog ko before this. Ngayon naman mapuntahan namin yung square na kung saan nakala mo nasa ground floor ka, pero nasa mataas ka pala, 23rd floor yata. Tapos pupuntahan namin yung Lisiba train station at meron pang isang pupuntahan kami na Sigandang Karay nakakaalangan. So today samahan nyo kami na puntahan itong mga sites ng Chongqing. Ito yung area ng Yuzhong District. Typical streets of Chongqing. Kung makikita nyo sa harap namin, nakalagay Chongqing or Chongqing Center. It's right there. Hindi ko lang kung hagip ng camera natin. Nasa train station na kami ngayon. Mapunta kami ng ano to? Linjiangmen. Nandun kasi yung square kung saan yung parang ground floor pero 23rd floor na. Ito yung monorail, oh. Yan, kung makikita ninyo, monorail yan. Kaya lang, sayang dumaan na yung train. Sobrang laki ng tulay, oh. Hindi ko alam kung itong camera ko is doing justice. Pero nakikita nyo ba mga kotse sa taas? Yan, kumpara mo sa sukat nung pinaka poste ng tulay. Ang laki ng tulay, grabe, nakakalula. Parang yung poste ng tulay, papuntang kalahating building na siya. Diba? Grabe. Nakakalula naman to, ang ganda. Hindi ko alam kung na-appreciate niyo yung part na yan, no? Ayan, no? Ang laki ng poste. Hindi ko alam kung mukha lang ba maliit sa camera to, pero ang laki, oh. Ang gandun. Ayan, oh. Imbis na, ano, sa baba lang yung kalsada, kumuha sila ng super highway sa taas. Nakapantay namin ngayon. Grabe, ang laki. Ito yung monorail kanina na nakita ninyo. Yung kinunang sa taas. Nothing special. Yung train lang. No? Monorail. Hindi nyo pa nakikita sa Gandang Karay sa vlog ko kasi hindi pa siya nakaka-makeup gaano. Hindi. Dahil sa ano ko, suot. Kasi bibili pa siyang damit namin. So nakasando siya ngayon. Kaya. Ayan na. Parating na yung monorail. So, that's how it looks like from the front. Nakaka-ignorante. Ang daming bagong technology dito na dito ko lang nakikita. So, we're here na sa Qixinglu. Hahanapin na lang natin kung nasaan yung Qixinglu Square, yung taas na mukhang baba. Basta yun. Tara na. Paglabas namin ng Linjiangmen Station, kalsada ito eh. Yan, so ito yung ground level. Pero nakikita ko doon, parang mayroong silipan. Pero parang ito yata yung yung akala mo nasa ground floor ka pero hindi pala. Tingnan natin. So mali ako, hindi ito yung nakikita ko sa vlog, pero mataas pa rin. Ayun, no? Mataas pa rin. Pero hanapin natin yung sikat sa vlog. Hindi ito yon. Tama naman tayo ng kaunti. Yung kaninang pinuntahan natin, yung pala yung parang likod na part. So nandito na tayo ngayon sa famous na square kung saan mukhang ground floor. Pero nandun ka pala sa parang katumba siyang 23rd floor. So ito siya. Dahil ngayon ay katirikan ng araw at late, lumulubog ang araw dito. Kukunti pa lang ang tao sa square. So it's a regular square na naging sikat because of the vloggers na nagpupunta rito na highlight. Nandun yun eh. So pupuntahan natin siya. Hihinga lang ako kasi pagod ako paakit papunta rito eh. Titignan na natin yung yung sikat na square dito na kung saan doon ground level. Pero pag dungo mo dito 22nd or 23rd kasi sa ibang building katumba siya ng 25th. Dito nakalagay 22nd. Dungawin natin. Di ba? Teka, habakan ko lang yung monopod natin para makita ninyo. Wait lang.
O, diba? Ang taas. So, ayon sa mga napanood ko, pagpasok mo sa building na yan, 22nd floor niya yan, diba? Pagpunta mo ng ground floor doon, pwede ka bumaba ulit. Kasi may panibagong babaan na naman sa kabilang side ng building, which is another ground level. O, diba? The paradox of Chongqing. Right now, we're crossing that famous bridge na kung saan nagdudugtong mula dun sa kabilang side ng ground level sa kabilang side nito at yung 23rd or 22nd floor sa building na to. Ito yung bridge na yan. It's an ordinary bridge that's being crossed by locals every day, going to work and going home. So nothing really special. Parang feeling ko nga kami lang yung, o ilan lang kami mga tourist na nagpipicture kanina dyan, or baka masyado pa maaga. Sobrang aga pa ng araw. Wala pang gaanong turista. So nasa ground floor na kami ng yung building kanina that says 22nd floor. At kung nandito ka, pag tinanaw mo, a few distance away, may panibago na naman bumaba. So di ko alam kung pupuntahan namin. At, uy! Ang lapit pala natin sa ano. Yung pinunta natin kahapon, ayun siya oh. Kaya sabi ko ito lang yun. Oo nga, ito lang pala yun. Sobrang init ng panahon ngayon dito. So bibili tayo ng, sabi ni Cara, ayaw daw niya. Malalaman natin kung hihingi siya sa atin. Sarap. Painom. Diba sabi ko na hihingi siya. So nagsabing ayaw niya, diba? Tama ako, diba? Sabi niya ayoko. Uhaw ako eh. Oh, pero hindi mo ayaw. Magulo ka talaga kahit kailan. So apparently, yung square na pinuntahan namin, yung pinanggalingan namin ngayon, is few blocks away lang sa pinanggalingan namin kahapon. So andito kami ulit ngayon, naglakad lang kami. Ito pala yung tinutukoy dun sa vlog na narinig ko, na pagbaba mo ng ground floor ng 22nd floor na building, may panibagong ground level, konting lakad lang, may panibagong level na naman. Ito yon. Magulo ba? Magulo rin naman dito eh. Yung level ng mga floors eh. So andito na kami ngayon at maghahanap kami ng damit ni Gandang Cara. Gusto niya magbihis. Nakabili na kami ng damit ni Gandang Cara. Masaya na siya. Magkakaroon ako ng blazer. Andito na kami kagabi, tama di ba? Last night, andito rin kami. So ngayon, pupunta naman kami ng level ng Tulay, yung kagabing pinuntahan din namin, para maghanap ng CRM. CRM nga pala ang tawag nila dito sa ATM. Naglalakad kami ni Gandang Cara ngayon dito sa opposite side ng Hongyadong. Sa taas na to, which is kapantay ng 11th floor ng Hongyadong na complex. Kung nakanood kayo nung live ni Gandang Cara sa YouTube, nung Sunday ng gabi, eto yon, dito sa area na to yon. Naghahanap kami ng ATM kasi wala talaga kaming kapera-pera. At hindi uso ang ATM dito. Hindi rin uso ang cash. Hindi rin uso ang cash. So yung bank namin, dinecline niya yung yung Alipay transaction namin kaya wala kaming magamit na card. Medyo malayo-layo. Hindi kagaya sa Pilipinas, parang every after corner may ATM na makikita eh. Kahit probinsya may ATM eh. Parang dito lang wala. So may problema lang kami ngayon ni Gandang Cara. A little bit of a problem. Wala kayong makita ng ATM or CRM machine dito sa China. Sa Chongqing. Tumawag kami sa East-West. Sabi sa akin nung agent na nakausap ko, possible daw na nilagyan nila ng black yung card ko kasi hindi ako nag-abiso sa kanila na gagamitin ko abroad yung card ko, which contrary dun sa tinanong ko sa bank noon, pag mag-a-abroad, since yung card naman ay Visa card, international siya considered, hindi mo kailangang ipagpaalam sa kanila. Kaya lang, since hindi ako nagpaalam, hindi ako nag-abiso, parang blinak nila yung card. Mag-aantay daw ako ng 2 banking days para ma-lift. Sabi ko, pag yun ang nangyari, wala akong kakainin sa China. Hindi ako makasakay ng kahit anong sasakyan kasi everything here works by QR code. Alam niyo bang hindi uso pera dito? Kasi nahirap. Pag nagbayad ka ng 100 yuan dito or 50 yuan, parang hirap na hirap sila maghanap ng panukli sa'yo kasi wala silang ready. Everything is done through Alipay. At ang malupit, yung Alipay dito, walang kahit anong charge, zero charge yung Alipay. Tinawagan natin yung bank. Ngayon naman, kausap ni Gandang Cara kasi yung credit card naman niya, from East-West din, yung JCB card niya, hindi na rin nag-work.
So wala kayong makain dito. Hindi namin po pwedeng hindi po pwedeng wala kami magawa dito kasi sayang naman yung araw. So we've been fixing this problem mula kanina. Hindi na ako nakapag-vlog. 1 hour na yung problema ito. We still have 2 locations to go to tonight. Sana magawa namin. Anyway, sabang kausap ni Gandang Kara yung agent, nandito kami sa kalsada. Kalsada lang. Ito yung opposite part ng Hong Yadong. Ayan. Maganda yung paligid. At merong tourist information doon na feeling ko katama rin na kaming tawarin dahil akit sa tulay na yan eh. At pagod na si Gandang Kara. Gusto na nga niya mag-taxi, wala lang kaming pera eh. Punta na kami ni Gandang Kara ngayon sa Liziba viewing platform. Nag-taxi na kami, hindi kayo makapag-book ng Grab. So the only transportation we can have is taxi kasi pwedeng mag-cash dito. Sana may panukli. At saka yung train nila kasi pwedeng mag-window purchase ka ng ticket. At yung driver dito kinakausap kami passionately ng Chinese. Mag-Tagalog kaya tayo? Kahit hindi namin siya naiintindihan. Actually, kahit sa ibang bansa ganun talaga eh. Sa Japan, ganun din kinakausap kami ng Nihongo nang hindi namin naiintindihan. Hindi mas talawak dito ang pagkausap nila. Ayun na. Diretso sila mag-Chinese. Tama, alam na nga nilang hindi sila naiintindihan. Ano? Alam na nga nilang hindi natin sila naiintindihan. Tuloy-tuloy pa sila na makikipag-usap. Sa bagay. Ganyan ka din magsalita eh. Bulol din. Okay. So, eto na yung famous na Hong Yadong light show. Oh. Andito kami kanina, bumalik lang kami, dadaanan din pala namin. Yan ang itsura niya pag walang ilaw. Maganda rin talaga architecture niya, eh, no? Nabubuhay lang talaga siya kapag gabi na. Kasi may ilaw na. Yan, daming ilaw niyan, sobra. Andito kami sa may Liziba viewing platform. Yan yung building. Diyan dumatagos yung train. Ayan na yung train, oh. Ayan na. Ayan na yung train. So I think every 3 to 5 minutes may dumadaan ng mga train. Hindi naman siya mahirap antayin. Ang dami rin tao, no? Hindi ko alam kung nung ginawa kaya nung architect yan, nung naisip kaya niya maging tourist attraction niya ng buong mundo. Kasi ang daming tao rito eh. Coming from all parts of the globe. Ang dami dito, yung mga Amerikano, may Chinese, may mga ibang parts ng Asian, pero karamihan lokal, mga mainlander, mga taga-China. Pagdating po dito, mga manghaka, wow, ito na yun, nakikita sa TikTok. Pero pag dumaan yung tren ng 10 times na sa harapan mo, parang ito na ba yun? Kasi in every 3 to 5 minutes, may isang dumadaan na train, mamamatay agad yung excitement. Ang tanong ko lang, kasi may condo sa taas eh, you know, condominium yan eh, residential yan. Ano kaya pakiramdam ng mga taong nakatira dyan eh, no? Nandyan silang lahat ngayon, tutulog, nagpapahinga, naglalaba, naglalambingan. Yung mga taong pinipicturean yung condo nila. So, yung train na tinitignan namin kanina mula sa baba, sasakay naman tayo ngayon doon. At 7 o'clock na, pero kita niyo ba yung araw? It's 7 in the evening. Dapat magka-taxi kami ni Gandang Kara. Originally, kaya lang. Ang tinignan ko kung gano'ng kalayo, yung Liziba sa Xiahao Lane o Xiahao Road, around 30 minutes. So pag tinaksi mo yun, medyo mahal yun. Although mura pa rin naman kasi taxi rito. Pero maganda pa rin masakyan namin yung train na tinignan namin kanina. Hinihingal kami kasi nasa loob na yung building. Walang escalator. Ito yung building kanina kung saan papasok yung train. Ang taas ng train, oh. Grabe. Sobrang taas. Nakakamangha kung paano nila plinano, di ba? Yung layer ng city nila. Nakita niyo ba yan, guys? So, kakarating lang ng train sa may Shangxingji Station. Sabi sa akin sa AI, isagot ng AI, mag-exit tayo sa exit 1. Kasi nandun yung pinakamalapit sa pupuntahan mong Xiahao Lane or Xiahao Road. Tara. Naalala nyo kahapon na kumain kami ni Gandang Kara ng patatas. May malalaking version, no?
Ang lalaki. 4 na piraso. Tikman ko daw. Tikman mo daw. Ano to? Onion? Okay. Hindi ko bet. Andy. 这个不要吗？不要。 So may... Ay, mashed potato. Yes. So pwede ka... May pagkain na ako. Ito na ulit pagkain. Yes. So, ikaw na lang kakain. Kasi walang karne eh. Ayan o. Ang galing. Lagyan ng asin. Lagyan ng paminta. Nalagyan niya ng... Hindi ko alam kung ano pinaglalagay ni Ante. Pero... Sili. Of course. Hindi ko alam kung ano pinaglalagay niya. Pero... lang to eh. Ito yun oh. Alin? Ayan oh. Mamaya. Ito na. Marami na to eh. Dahil pagkain dito na ano. Dito mo lang makikita. Ayan. Dinurog lang niya. Ito siya kanina. 8块，8块，8块，8月。 So si Cara nag-vlog lang doon mag-isa. Ito yung binili natin, no? Ang dami pala nito. 4 na patatas. Pure carbohydrates. Sarap. Hindi ko ganun kagusto lasa pero may tatawid ako nito ngayong araw na to. Kasi konti yung pwede kong kainin dito dahil lahat may karne. So bibihira ko makakita ng para sa akin dito. So ito potato lang naman to. Ang tanong, paano ko ito ubusin? Ang dami na ito. Ito na pinaka-dinner ko. So, itong area na to pala, itong Xiahao Lane or Xiahao Road na ito. Ito yung opposite end ng Hongyadong. Nasa opposite side tayo nung pinaka-bridge across Yangtze River. Yan yun. So, may viewing deck din dito. May mga kainan, may mga hotpots, dami rin tao. Pero kung kukumpare mo sa tao dun kahapon sa kabila, di hamak naman na mas okay dito, mas hindi crowded. Ang tanong, nasa ng Gandang Cara? Iniwan na niya ako kaka-vlog. Asan siya? Hindi ko na nakikita si Gandang Cara. Kung sumigaw kaya ako dito ng, babe! Charot lang. So, hindi ko makita si Gandang Cara kung nasaan siya. Nasaan kaya siya? Ang daming tao dito. Hindi ko makita. Nagpunta yun. So, nakita ko na po siya. Hindi ko na kailangan sumigaw. Sumisigaw ka ba? Sabi ko kasi sigaw ko dito ng bilangin natin yung hagdan dito marami. Tara, halika. Dali, game. Ang daming mga sightseers dito. Ayan. At mas na nila yung ilaw. Kasi may light show itong Chongqing. Yung mga buildings kasama sa light show. Every now and then, nagbiblink yung mga ilaw. So, hindi ko alam kung ano interval eh. Kasi kanina namatay yung ilaw ng tulay doon. Tapos nagkaroon ng play yung, ayan o, tinan nyo. Nagkaroon ng play yung ilaw. Tapos yung mga building, I don't know if you see it. May pattern din yung ilaw. So, makaka-appreciate nyan yung mga taong nasa tawid ng Yangtze River. Kasi pag nandun ka naman sa kabilang side, di makikita yan eh. Very nice, very nice. So mahirap-hirap din palang tapusin ito kasi either you go up or you go down. So dalawa palang access to. Pwede mag-start ka from bottom going up or from up going down. Kaya lang kasi yung train namin nanggaling sa top. Top ba? Top pababa nga tayo ngayon eh. Top portion. Kaya kami pababa ngayon. At along the way, madadaanan mo yung mga villas. Looks like this one, yan o. Pero kainan lahat yan. Ayan, ito cafe o. Ayan, cafe. Gusto mo tingnan? Tara, tara. So tapos na kaming kumain ni Gandang Cara. Nag-tofu lang ako kasi kumain ako, di ba kanina ng patatas. Pauwi na kami. Titingin lang kami kung may pwedeng bilhin si Gandang Cara dito sa area ng mga Changian dito. Pero bumili ako ng pakwan. Di ba yung naghanap ka ng pakwan na maliit? Ito yun o. Ginawang juice. Oh, tikman mo na. Kasi gusto mong iuwi pa sa Pilipinas yung pakwan eh. Yun din naman yung lasa. Oh, di ba? Gusto mo pa magbitbit ako ng pakwan. Ayan na. Sarap ah. Sarap, no? Fairness. Kaya yung pinagbilan mo kanina. Oo. Bili kaya tayo ng spaghetti. No?
Kasi feeling ko masarap yung sa tofu mami. Meron kasi ditong spaghetti na walang karne at sili lang. Titingnan natin kung wala talagang karne. Bibili tayo. So apparently, yung kinain ko kanina na patatas, kung ano laman noon na inihalo, yun din ang laman nito. Pareho lang, nagkataon lang. Pasta ngayon, kanina potato. Pareho lang nga. Oo. Yan lang din yung sauce. Pagod na kami. At ang pinaka nakakatawang part, nagkamali ako na sakay ng train. Opposite direction. Sumama naman to. Sunod na ka na. So kung kailan pagod na kami, sabi gusto umuwi, saka naman nagkamali. Mali na naman ako. Naliligaw kami ni Gandang Ara. Ba't dyan? Dito lang dapat. Hindi, doon tayo. Naalala mo nang bumili ka ng hopya kanina? Oo. Kailangan makita natin yun. Wala yun dyan. Baka sarado na yung bilihan ng kopya. Oo nga, pero ba't alas ba yung bilihan ng hopya kahit wala doon? Anyways, yun lang guys. Naliligaw kami ngayon. Hindi ko naintindihan kung nasaan kami. Naghahanap kami ng exit namin. At feeling ko tama ako this time. Yes, I'm right. Yes. So, exit 4 tayo. And from here, another 2 to 3 minutes. Ito kasi yung bilihan. Another 2 to 3 minutes bago makarating ng bahay sa accommodation namin. At makakapagpahinga na kami. Yun lang. Thank you for watching my day. You guys are awesome. Bye-bye. Thank you.